Hello. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Magandang umaga din. I hope kayo po ay magising pa. So tayo po ay dadako sa ating pong Bible class. At muli ay salamat sa Panginoon sa pribilehiyong ito na tayo po ay makapag-aral ng mga katotohanan sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, nung ako po ay sinabihan ni Pastor Jonathan na mag-speak at maghatid po ng Bible class, ay tinanong ko kung ano yung pwede kong i-topic sa Bible class. So, wala siyang sinabi. Ang sabi lang sa akin niya ay ako nang bahala para di ako mahirapan. At ang ating pong topic ay minabuti ko po na kumbaga timely. So, ang ating naman topic po ay kahit sa anong panahon ay very timely. Sapagkat ito po, hanggat tayo nabubuhay sa kasalukuyang kapanahunan, ay ito po yung ating binabaka. Walang iba kundi yung kasalanan. At ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga, ang pakikibaka ng Kristiyano sa kasalanan. So ito pong katotohanan ito, ang ating makikita sa ating pong kasalukuyang kapanahunan, yung pakipagniig o yung pakipag-deal sa kasalanan, yan po ay hindi na pangunahing binibigyang pansin sa ating kapanahunan. Pagdating sa Christian life o pagdating sa Kristiyanong pamumuhay. Dahil ng modernong panahon, napakarami po mga iglesia ang hindi na binibigyan ng pansin ang paipagniig sa kasalanan. Sila namumuhay na lamang na merong pagkilala nga sa ating Panginoon, pero tinatatuwa ng kanilang mga buhay. Kaya naman bilang mga tunay na mananampalataya, bilang nasa tunay na pananampalataya, ito dapat po ay hindi nawawala. Ito po ay binibigyan din sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Sa ating paglakad habang tayo ay binibigyan pa ng buhay ng Panginoon, ito po yung hindi natatapos na pakikibaka ng bawat isa. Sabi po ni John MacArthur sa kanyang aklat na The Vanishing Conscience, the church as a whole is growing less concerned with sin and more obsessed with self-exoneration and self-esteem. Christians are rapidly losing sight of sin as the root of all human woes. And many Christians are explicitly denying that their own sin can be the cause of their personal anguish. More and more are attempting to explain the human dilemma in wholly unbiblical terms. Temperament, addiction, dysfunctional families, the child within, codependency, and a host of other irresponsible escape mechanisms promoted by secular psychology. So ito yung context ng Amerika na kanya nakikita na yung iglesia, maraming mga iglesia ngayon, ay hindi na naging concern sa kanilang kasalanan. Hindi na nakikita na pinaka-root cause o pinaka-ugat na sanhi ng lahat ng mga problema, lahat ng mga nangyayari sa atin, sa katauhan, ay dahil nakaugat po ito sa kasalanan. So ito po ay nalilipat sa ibang mga kaparaanan o ibang mga dahilan, kaya naman nawawala ng pansin yung pagtakal po dito, yung pag-ipagniig dito ng mga tunay na mananampalataya. At maaari po tayo ma-impluwensyahan niyan. Kaya po bilang paalala, ay kailangan po nating ibalik yung pinakamahalagang lugar ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Dito po nakaangkla kung bakit dapat tayo maipagbaka, kung bakit dapat tayo maipagniig sa kasalanan, sapagat yung Diyos na tumawag sa atin sa kaligtasan, ang pinakalayain po niyan ay upang tayo dalhin sa kabanalan. Ang pinaka-purpose po ng kaligtasan ay tayo ay dalhin palapit sa Diyos. At ang Diyos bilang siya'y banal, kaya tayo po ay nasa kasalukuyang panahon ng process ng sanctification. Pinapaging banal tayo bilang ang Diyos yung tumawag sa atin sa kaligtasan. Yun po ay layunin yan. Para tayo maging kawangis ng Diyos at yun po yung ating kinakailangang panangnan sa kabila ng mundong humahamon sa kabanalan. Ang sabi po ni David Wells sa kanyang aklat, God in the Wasteland, today there is resistance to the tenet that has been most characteristic of Protestant thought since the earliest days of Reformation, namely that holiness fundamentally defines the character of God and that love is not an alternative to it, but rather an expression of it. So yun po yung paalala sa atin na palagi na nating tingnan at bulayan yung katotohanan ng kabanalan ng karakter ng ating Panginoong Diyos na kung saan dito nakaangkla yung ating pong Kristiyanong buhay. Kaya po bilang punto, makikita natin na pag yun yung nangyari,
kung saan yung kabanalan ang siyang naging ating pangunahing pagkakilala sa Diyos, yung paipagniig, paipagdeal sa kasalanan ay magiging sentro sa pamuhay nating mga Kristiyano. Kung daw ating nakikita ang Diyos sa kanyang kabanalan, yun daw paipagniig sa kasalanan ay magiging talagang buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya daw yung palagi nating binabalikan na katotohanan sa ating Panginoong Diyos. Bilang tayo sumusunod sa Diyos, iniibig ang Diyos, nais na malugod ang Diyos sa ating mga buhay. Yung mga kinakaayawan ng Diyos sa gaya ng kasalanan ay marapat na daw nating alisin sa ating pong mga buhay. At yun po hindi madaling bagay, lalo na sa ating panahon. Sapagkat marami ngayong sumasulungat ng mga impluensya na kung saan ay maaaring makaapekto upang tayo ay makapanugumpay sa kasalanan. So meron po diyang dalawang sumasalungat na impluensya. Una, yung pong mga philosophical trends. Mga filosofiya ngayon na nauuso na kung saan ay ito yung masigit na binibigyan pansin ng mga tao. Meron pong tatlong bagay under ng philosophical trends. Una, yung pong tinatawag na hedonism. Pag sinabi pong hedonism, from the Greek word hedon, ibig sabihin ay pleasure, ng pangunahing layunin o motibasyon ay nakatuon sa personal na kaligayahan. Na kung saan yan po yung makikita po nating larawan ng mga ninanais o inahangad ng mga tao sa kasalukuyan. Sila after pleasure, after mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Personal na kaligayahan para lamang masatisfy yung kanilang mga sarili at hindi ang ating Panginoong Diyos. So, yun po yung una. Pangalawa, meron din pong tinatawag na narcissism. Ito po yung masigit na nangyayari sa mga tao at maging sa mga mananampalataya. Hindi man natin nakapansin kung di tayo magiging maingat, maaari po tayong bumagsak sa ganitong umuusong impluensya. Narcissism, ibig sabihin po niyan, ay malabis na pagpapahalaga sa sarili. Kahit naroon na nakakaroon ng temperament, dahil nga ang batay natin ay sarili, mas tiringan natin tayo yung tama, tayo yung importante, may sense of entitlement, kaya pagka merong sumumoy sa atin, ay kumbaga nagkaroon tayo ng conflict. Self-esteem, na kung saan yan yung masigit na nagiging mensahe ng ibang mga nangangaral. So, kung makikita, yun po ay galing sa yung narcissism, yun po ay galing sa pangalan ni Narcissus. In Greek mythology, na si Narcissus, nung siya po ay, ang kwento noon, nung siya ay dumako sa isang tubig o ilog yata yon, nakita niya yung kanyang sarili. Reflections sa tubig. Nakita niya yung kanyang itsura. At kaya naman nangyari, dahil nga malabis yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili, na-inlove siya sa kanyang sariling imahe, sa kanyang sariling larawan. Pagpapakita na sarili lamang niya kanyang binibigyan ng importansya. At yun po yung isa pang impluensya na sa mga tao ngayon ay masigit na hinahabol nila. At kahit sa mga mananampalataya ay maaari po itong mangyari pagka hindi tayo naging maingat. Pangatlo, at doon po yung popular, materialism. Malabis na pagpapahalaga sa mga pag-aari at mga kayamanan, na kung saan masigit na tinitingnan o kung saan ay nagiging buhay ng mga tao sa kasalukuyan. Na mahalaga lamang ay yung mga material na bagay sa mundong ito. Yung mga bagay na kung saan ay may aalok ng mundo. Kaya yun po yung mga trends na kung saan ay marapat na hindi kumadlang para tayo ay makapagniig talaga sa kasalanan. Hindi dapat natin bigyan ito pahintulot na tayo ma-impluensyahan ng mga bagay na ito upang tayo ay magpatuloy sa maturidad pagdating sa ating pagwaksi sa kasalanan. Ang sabi nga po ni Michael Horton sa kanyang aklat, Made in America, our affluent society has an obvious attraction for solving some of its problems by satiating the desire to possess things. One might say that we are consumed with consumption. As Christians began to think less theologically and more sentimentally, they were less motivated by the aim to glorify God and enjoy Him forever, than by the pursuit of happiness. Today, we have a gospel of health, wealth, and happiness. We no longer exist for God's happiness and glory, but He for ours. So, yun yung nangyari. Dahil ng mga
impluwensyang ito na kahit yung mga maraming iglesia sa Amerika at kahit sa Pilipinas ay naimpluwensyahan nito, kaya naman naging divert ngayon mula sa pag-ibig sa Diyos, pagbibigay puri sa Diyos, divert ito sa pagbibigay halaga sa sarili, pagbibigay puri sa sarili, pagbibigay ng ligaya sa sarili kaysa sa Diyos. So yun po yung mga filosofiya na maaaring maka-impluwensya. Pangalawa, meron din pong mga theological na impluwensya na maaaring makahadlang sa ating pong pagpatay sa kasalanan. Meron po ditong dalawang bagay. Una, yung pong tinatawag na Keswick sanctification or higher life sanctification. Pangalawa, yung signs and wonders movement. Una, yung Keswick or higher life sanctification, yan po yung grupo o samahan ng mga nagkasabing Kristiyano na kung saan ay maaari mo daw maabot yung isang antas ng panampalataya na kung saan ay wala na magiging anumang kasalanan. So, more on positive pero hindi realidad. At meron din pong tayong dalawang bagay na itinandiyan. Meron pong dalawang extreme. Una, tingnan po natin yung carnal Christian thinking o teaching. Ito po ay yung isang extreme naman na walang anumang kabanalan o walang anumang paipagniig sa kasalanan na tinuturo na maaari kang maging Kristiyano, pero at the same time, maaari kang matagaroyang Kristiyano habang ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Kaya nga po gumawa ng kategorya na carnal Christian. Napaka-contradiction. If kinuha nila sa Romans, chapter ng isang sa Romans na kung saan, tinatagurian nila na ang isang Kristiyano ay pwede daw maging carnal, subalit na hindi na ipagniig sa kasalanan. So yan po, dahil ng pagtuturong yan, nagbibigay po yan ng pahintulot na matawag na Kristiyano ang isang tao kahit na wala naman siyang pagkakaiba sa mga unbelievers o sa mga taong walang pananampalataya. Yan po ay isang posibilidad na pinapabulaanan ng bagong tipan. Yan po yung teksto sa Santiago 2 verse 14. Na hindi po yan ang talaga sinasabi ng Biblia. Hindi maaari na ang isang tao ay naligtas, subalit walang naging pagbabago sa kanyang buhay. Tandaan po natin na ang kaligtasan, yun po ay gawa ng Diyos. At pagka ang Diyos ay gumawa sa isang tao, binabago ng Diyos ang kanyang puso. Ang kanyang pusong bato, pinapalitan niya ng pusong laman. Nang sa gayon, makita niya yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, nagkaroon ng pag-iisip, pananampalataya at sa kanyang Kristiyanong pamuhay, nagkaroon na siya ng pag-ibig sa Diyos, so dati niyang kinakayawan. At nagkaroon na siya ng pag-ayaw sa kasalanan ng dati niyang iniibig. Ang Diyos yung patuloy na kumikilos sa kanya. Kaya imposibleng bagay ang sa isang tao na masabing siya iligtas, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Walang anuman nagiging paikibaka. So yun po yung isang extreme. Pangalawa, meron naman nagkasabi, ito po yung masigit na sinasabi po dito sa theological influences, yung higher life theory, na kung saan sa pagtuturong ito, mali po nilang inalalarawan ang kabanalan bilang isang walang salungat o walang paikibaka na tagumpay. Maaari itong maabot ng isang tao sa kasalukuyang kapanahunan na kung saan ay naroon tayo sa antas na maaari natin hindi na maipagniig sa kasalanan. Merong bagay na maaabot na kung saan hindi na natin kailangang may pagniig sa kasalanan. Wala nang salungatan. Ay, kung ating makikita, magandang bagay yon, pero hindi yung realidad. It is not unattainable sa buhay na ito, yung pagiging perfect na wala nang anumang impluensya ng kasalanan. Mauwi lang po yung sa deception. Kaya bilang pagtutuwid, ang katotohanan ng salungatan o paikibaka, yun po ay talagang makikita natin sa bagong tipan. Kabi-kabilang passages, yun po ay pag-aarawan po niya ng Kristiyanong pamuhay na kung saan meron po talagang nangyayaring battle. At meron pa palang isa, meron pong tinatawag na surrender call. So dito sa surrender call, dito binabawasan nito sa isang gawa, isang act, ang inilarawan ng bagong tipan bilang isang habang buhay na pagpapagal. So ito daw ay one-time event. Kung saan, for example, ikaw ay nagsuko talaga ng iyong buhay na kung saan ay nandun na yung iyong sinserong pagtanggap o saan ay pangako na ikaw ay mumuhay ng matuwid. Ginawa mo na ito, kaya okay na.
Kaya naman, kumbaga nilelesen po nito yung panghabang buhay na paibakan natin sa isang paraan lamang. Na ang pagpapaging banal, dapat nating makita, hindi po ito isang beses na desisyon lamang o pagtalima. Bagkos ito po isang paraan ng pamumuhay na nakikibahagi sa maraming paraan ng biyaya. Hindi po ito isang beses lamang. Maaaring tayo magtagumpay ngayon, subalit narin yung katotohanan. Meron tayong paikibaka mamaya. Hindi lagi tagumpay. At kung ating maging honest tayo sa ating sarili, ups and downs, ang ating buhay bilang mga nampataya, yun po yung paglalarawan ng Kristiyanong pamumuhay. Yun po talaga yung ating buhay sa mundong ito. At meron po pangalawa na theological influence na kung saan ay kinakahatnan din ng iba, yung pong Signs and Wonders movement. So sa pangalan pa lamang, makita po natin yung sinusulong nila sapagkat ibinabalin po nila yung marapat na asahan ng mga manampalataya sa paghihimala ng Diyos. Yung mga miracles ng Diyos na kung saan yun daw pa ipagniig sa kasalanan, yun po ay nabago sa gawang pagpapalayas ng mga demonyo. So yung pakikibakan ng struggle ng Kristiyano sa kasalanan, ang ginagawa nila, kaya po merong, kung makikita, lalo na sa mga charismatic or Pentecostals, na yung mga kasalanan talagang ginagawa ng mga tao, ang ginagawa nilang solusyon, kinakas out nila yung kasalanan ngayon para matigil. Kung ito ating makikita ay doon na uwi yung sa halip na responsibilidad ng isang mananampalataya para alisin yung kasalanan ngayon. Nababaling na kumbaga, nagiging pagpapalayas ng mga demonyo. Parang sinisina lahat sa demonyo, kaya nagkakasala ng isang tao. Bagaman, nandun talaga yung influence ng mga demonyo, pero nandun pa rin yung personal nating pagkakasala na ating talagang ginagawa. So, hindi yun po tama. So, ito po ay nagtatanggal sa isang individual ng personal na responsibilidad at disiplina. At nagawa po ito ng isang artificial at mapandayang pakaramdam ng pagkatagumpay. Siyempre, pagka naroon nga yung pagka-cast out, nandun yung marubdob na damdamin, na maging maliwalas ang iyong paramdam ng tagpong iyon, siyempre, may feel mo talaga na nagtagumpay. Pero still, maya-maya, nandun ka na ulit sa kasalanan iyon. Kasi ang kasalanan talaga na imprint na sa ating mga sarili. Kaya po bilang resulta ng mga impluensyang yan, ang nangyari, ang paipagniig o paipagbaka sa kasalanan ay hindi na siyang tumutukoy sa pag-unlad o progreso ng individual na espiritualidad. At pinapaniwalaan pa din nila naman yung salitang kasalanan, subalit iba na yung konsepto. Hindi nila itatanggi na sila ay ipagniig pa rin sa kasalanan. Pero, ibang konsepto na ng paipagniig, kagaya po ng ating mga nabanggit. Kaya naman, tingnan po natin yung sinasabi mismo ng Biblia sa katotohanan pong ito. Tingnan po natin yung isang biblical passage sa Romans 7, verse 13 to 25. Nasulat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po yung comprehensive treatment in the course of Romans. So, tingnan po natin sa Romans 7, verse 13 to 25. So, basahin ko lang po sa inyo ng mabilis. Sabi po sa English, "Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin, producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold under sin. For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. Now, if I do what I do not want, I agree with the law, that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members
another law, waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God, through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. So, kahit di ko po komprehensibong ipaliwanag yung mga sinasabi ng talata, doon pa lamang po ay pagkapakita ng komprehensibong ah, pagkapakita ng realidad o paglalarawan sa ating pong mga buhay na meron tayong paikibaka sa kasalanan. So, ang interpretasyon po ng talatang ito, yun po ay merong nagiging, kumbaga, paghahati o magkaiba ng paliwanag. Merong nagsasabi na yung passage na yan ay tumutukoy yan sa mga unregenerated. Meron naman nagsasabi, hindi, ito ay tumutukoy sa mga manampalataya or regenerated. So, bagaman meron tayong makikitang matibay at mahinang puntos sa magkaparehong panaw, yung pong mga panalita po dito, makikita natin na mas pumapanig sa panaw ng mga regenerated. Ito'y para sa mga naligtas. So, tingnan po natin yung mga apat na bagay patungkol po dito. Sapagkat ginamit po dito yung present tense sa kabuoang bahagi ng talataan. No, ito sinusulat ni Pablo, siya apostol na, siya saved na. So, yun po yung makikita natin. Nasa present tense po yan. Pangalawa, yung pagkilala ni Pablo sa kanyang sarili bilang isang hindi manampalataya ay pagiging self-righteous. Kung sumulat siya ng hindi siya pa siya manampalataya, hindi magiging ganito yung pagkapakilala niya ng kanyang sarili. Ay tinataas nga niya yung kanyang sarili. Subalit hindi gaya ng ngayon ng panalita niya dito na bago ito. Nandun yung kanyang kapakumbabaan. Wretched man that I am, sabi niya. Pangatlo, ang tensyon sa pagitan ng pag-anasa at paggawa ay pumapabor sa Kristiyanong karanasan. Kaya nga po sa ating pag-aaral sa gawa ng ating Panginoon sa pagsisimula ng kaharian, meron po tinatawag na yung age to come ay nag-breaking in sa present age na nung ang Panginoong Yesus ay umupo sa luklukan ng Diyos, tayo mga naligtas na simulan yung kanyang kaharian, at tayo bilang mga manampalataya na napabilang sa kanyang kaharian, natanggap natin yung unang pagpapala ng kaligtasan. Kaya naman, bagaman tayo kabilang na sa kahariang darating, namumuhay tayo sa kasalukuyang panahon. Kaya't meron pong nagiging conflict. Kumbaga, dati tayo, mga makasalanan, sumasabay lang tayo sa agos ng mundo. Pero dahil tayo naligtas, kumukontra na tayo. Meron naging conflict. At yun po yung paglalarawan ng ating Kristiyanong buhay. At sa conclusion po, sa pang-apat, dito sa verse 25, yun po ay maaari lamang magawa ng regenerated. Maaari lamang magawa yung lahat ng sinabi ni Pablo yon ng isang taong naligtas na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga po ni James Dunn sa kanyang aklat, Theology of Paul, sabi niya patungkol po sa sinabi ni Pablo, this is the frustration of one who has to try to follow the leading of the Spirit while still in the flesh. The anguish of trying to express the life of the Spirit through the body of death. The longing to be free of the tension between old humanity and new. The longing for the life of the Spirit to have a spiritual body as its embodiment and means of expression. In a word, it is not the cry of the non-Christian for freedom of the Christian. Rather, it is the cry of the Christian for the full freedom of Christ. Dahil nga, nalasap na niya o naranasan na niya yung unang pagpapala ng kaligtasan. Nakita na niya yung realidad ng Diyos sa kanyang buhay. Yung realidad ng kasamaan ng kasalanan. Naroon ngayon na siya ay, nagsusumamo na malubos na yung kaligtasan. Mawala na yung presensya ng kaligtasan sa kanyang buhay. At talagang siya ay makapiling na ng Diyos. So, yun po yung ating makikita dyan. Kaya po yung mungkahing punto na ating pong nais na ihatid dito, tatlong bagay, na ang kasalanan ay isang tunay na pwersa. Sabi nga po doon, law o isang batas na patuloy pong nananahan sa mga manampalataya. So naroon na nandun po yung udyok ng Espiritu, pero sabi po ni Pablo, yung mga miyembro ng kanyang katawan ay mayroong paglaban dito. So yan po yung realidad na patuloy na sumasalungat sa atin pong buhay ng kabanalan. At pangalawa, bilang regenerated, ang kasalanan ay hindi na pinagkakalanlan para sa
Kristiyano, no longer I. So meaning, bagamat tayo nagkakasala, naroon po na meron tayong puso na naroon yung pagsisisi na hindi na naroon kagaya dati na pag tayo nagkakasala ay at nagagawa dahil talagang atin po itong hinahangad sa ating buhay, walang anumang bahid ng pagsisisi. Pero ngayon sa mga na-regenerate, ito ngayon ay nagkakaroon ng pagsisisi ang mga mananampalataya. Nagkakaroon sila ng pagsumamo sa Diyos, pagkapahayag ng kanilang kasalanan upang sila ay patuloy na maging malinis. Pangatlo, ang Kristiyano ay naroon sa isang salungatan at pakikibaka sa nanahang kasalanan sa Kanya. So yun po yung picture ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Hindi po mawawala dapat yung ating pakikibaka sa ating mga kasalanan. Bilang mga mananampalataya, yan po talaga yung realidad. Huwag tayong magtaka na tayo ay merong palaging battle sa ating sarili, sa ating kasalanan. Magtaka tayo kung tayo nagkasabing tayo Kristiyano, pero wala tayong naman naging saloobin, walang bigat sa atin pag tayo nagkakasala. Doon tayo magtaka. Sapagat ang realidad ng tunay ng mananampalataya, meron po yung ongoing battle sa kasalanan. Ang sabi po ni Cranfield sa kanyang komentaryo, it sums up with clear-sighted honesty the tension with all its real anguish and also its real hopefulness in which the Christian never ceases to be involved so long as he is living this present life. So tingnan natin, yung pangunahing pong konsepto nito. Bilang tayo na ipagniig sa kasalanan, ano ba yung dapat nating makita po dito? So yung pangunahing pong konsepto niyan, dalawang bagay. Meron dapat na pagpapahayag ng kasalanan at pangalawa, mas higit dapat natin ginagawa, meron din pong pagpatay sa kasalanan or mortification of sin. So una, pagpapahayag ng kasalanan, confession of sin, yan po dapat yung pinagkakakilanlan ng isang mananampalataya dahil po tayo na ipagdinig sa kasalanan, hindi po dapat nawawala yung pagpapahayag natin ng kasalanan. So, meron po dito mga verses, so maaari po natin basahin yan. So una, sa Kawikaan 28 verse 13, na kung saan yun po ay nagpapahayag ang pagpahayag ng kasalanan, yan po ay kabaligtaran ng pagtatakip dito. Na kung saan yan po ay paunang kondisyon sa pagpapatawad ng Diyos, kung saan nagpapahayag ating mga kasalanan, naroon po na ang Diyos ay merong pagpapatawad. At yan po ay kumbaga pinagkakakilanlan ng mga mananampalataya. Sa Psalms 32 verse 3 to 5, 51, 1 to 7, ang pagpapahayag ay ang pagkilala sa kasalanan bilang ipinagkasala sa Diyos. So yan po yung ating makikita sa damdamin ng salmista na kung saan mo siya nagkasala, baga meron siyang pinagkasala ang mga tao, ito ay kanya talagang ina-directa, ina-address na siya nagkasala sa Diyos. Meron siyang pagpapahayag sa Diyos na siya nagkasala. Ibig sabihin, nandun yung pag-ako niya sa harapan ng Diyos na siyang nakakita ng lahat ng bagay. At 1 John 1:8 to 10, ang isang mananampalataya ay hindi itinatanggi ang kasalanan. Bagkus, ito kanyang ipinapahayag at naroon po yung pangako ng pagpapatawad ng Diyos. Naroon na kung atin daw pinapahayag ang ating kasalanan, naroon po yung kanyang pagpapatawad sa atin. So, ang sinusulatan po din ni Juan ay mga mananampalataya. At yun po yung dapat nating makita dyan. Kaya ongoing po yan. Panghuli, 2 Corinthians 2 verse 7 to 11 at James 5:15. At meron din pong puwang sa iglesia ng pagpapahayag ng kasalanan. Kaya po meron pong tayong church discipline na kung saan ang pinaka-purpose ay for discipline and then restoration ng mga miyembro, ng mga mananampalataya. So, mahalaga yung pagpapahayag ng kasalanan. Kaya po, ang tutuwa, kasi meron po dito sa worship ng confession of sin. So, mahalaga po yun na atin pong palaging naging practice. Lalo yung ating pagkilala na patuloy po tayo nakakasala sa harapan ng Diyos bilang isang individual at bilang sa konteksto ng iglesia. So, yun po yung mga pangunahing mga steps para tayo ay makapanugumpay sa kasalanan. So, bakit pangalawa at masigit dapat natin itong pinag-iisikapan, yung pong pagpatay mismo sa kasalanan. Rooting out of the cause. Sapagkat naroon po yung realidad kung ating makikita na
Kapag hindi talaga natin inugat yung pinaka-main factor kaya tayo ay bumabagsak, ito ay maging paulit-ulit lamang. Walang maging pananagumpay. So, kaya ito po yung susunod na step. Dapat ating itong root out, ating ina-address alin ba yung kasalanan talaga na bumibiyag sa atin. Yun yung ating pagsisikapan na yun yung talagang maalis sa ating pong mga buhay. Sapagkat kung di po natin ito maalis, ay magpapatuloy lamang. Walang maging pananagumpay sa kasalanan. Kung bigyan nga po ako ng isang ilustrasyon, kapag po tayo ay nagtatabas o kumbaga nagmamawer, wala niyo po yung isang damo na parang siyang kumbaga naka-spread yung kanyang mga dahon, kahit anong putol natin sa kanya, makikita natin maya-maya ay malago na ulit. So, kaya naman, makikita natin yung solusyon doon kasi nandun pa yung ugat. Kaya po, ang pinaka ginagawa natin sa damong iyon, atin po siyang binubunot sa ugat. Sapagkat hanggat naroon yung ugat, natili pong lalago at lalago yun. Ganun din po sa kasalanan. Hanggat di natin binubunot yung pinaka-main root na problema, yung kasalanan, magpapatuloy lamang po at mas mahirapan tayo sa ating pong paipagniig sa kasalanan. So meron po din mga talata, Romans 8:13, na pagpatay sa kasalanan po, kaya dapat natin itong ituring na napakahalaga sa ating mga buhay. Sabi po din ni Pablo, yan po ay usaping buhay at kamatayan. So, yun po yung ating makikita dyan. Kaya dapat naroon yung ating pagpapahalaga dito, pagbibigay ng kaseryosohan sa ating pong paglakad. Pangalawa, sa Matthew 5:28, ang pagpatay po sa kasalanan ay gawang pag-aalis, nakadirekta sa pagtatanggal ng mga tukso. Ay, kung ating makikita yung ginamit diyang words ng ating Panginoong Hesus, kung ang iyong mata ay nakapagpapatid sa iyo, dukitin mo. Kung iyong kamay ay nakapagpapatid sa iyo, putulin mo. Bagaman di po yun literal, baka yung magawa, bagaman di po yung literal, ibig sabihin lang po noon, yung mga tukso o yung mga bagay na humihilas sa atin o nagtitrigger sa atin, hindi yung ating agad alisin upang tayo huwag dumating sa pagkakasala. Prevention sa pagkakasala. So, dapat daw yung ating pagsisikap na ating kinikilala, hindi lamang yung pinaka-root cause, kundi yung mga nagtitrigger na mga bagay para tayo humantong sa isang kasalanan. So, in Romans 13, verse 13 and 14, ang pagpatay din po sa kasalanan ay radical. Self-denial. Talagang ating dapat tatanggi yung ating mga sarili. Diba? Meron tayong kagustuhan sa ating sariling gawin, talagang nandun po yung realidad na yon. Kaya tayo nagkakasala kasi nandun pa rin po na yung impluensya na ginugusto natin ang kasalanan. Meron palaging yung udyok sa atin. Kaya natin ginagawa ang kasalanan, ginugusto natin. Pero dapat daw nandun po yung pagtanggi sa ating sarili. Meron daw dapat tayong mas higit na gustuhin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi yun po ay dahil yun po yung naging solusyon ng Diyos, dahil iniibig nga natin yung ating kasalanan, ang dapat na maging solusyon, mas ibigin natin ng Panginoon, ng ating Panginoong Kristo. Nang sa gayon ay patanggihan natin yung ating sarili. Kaya po kung ating titingnan, papansinin, dahil nga po naroon yung pagkawala ng pagdidiin sa kasalanan bilang teaching o katuruan sa Kristiyanong buhay, yan po ay gumagawa ng isang Kristyanismong malayo na sa bagong tipan. Dahil nga po sa ating kasalukuyang kapanahunan sa napakaraming mga iglesia, dahil hindi nabibigyan ng puwang yung pagtuturo talaga ng kabanalan, ng ipagniig sa kasalanan, marami ngayong iglesia na malayo na kung ating iahambing sa iglesyang inalarawan sa bagong tipan. Napakalayo na. Walang anumang paipagniig sa kasalanan, walang anumang kabanalan. Kaya po, nagdulot po yan ng dalawang bagay. Dalawang punto. Una, ang problemang ginawa nito ay hindi lamang mga mababaw o mga shallow Christians, kundi dahil nga nawala yung pagtuturo sa kabanalan, sa kasalanan, walang pagdidiin dito, hindi lamang ito nag-produce ng mga shallow Christian, kundi maging ang paglaganap ng mga hindi tunay na Kristiyano, mga unconverted members, unconverted people, na kung saan nagpapahayag sila ng pataya pero hindi talaga totoo. Nagko-confess sila ng kanilang labi sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, pero namumuhay pa rin sila sa kanilang kasalanan kasi nga walang anuman naging pagtuturo pagdating po dito. Pangalawa, silang mga tunay na Kristiyano na hindi naturuan patungkol sa pagpatay sa kasalanan.
ay madaling mabigo at makaramdam ng pagkatalo. So dahil nga hindi ito nabibigyan ng puwang kahit sa kanilang mga tunay na mga mananampalataya, kapag hindi po ito naituro, pag sila ay naipagniig sa kasalanan at sila ay bumagsak, walang anumang hope silang pinapanangnan. Kaya't sila ay madaling makaramdam ng pagkabigo, defeatist spirit, makaramdam ng pagkatalo. Wala na silang anumang magagawa. Kaya't kung umaayon na lamang sila sa daloy ng kanilang buhay, sa agos ng kanilang buhay. Wala naman din ako magagawa. Kumbaga, talunan ang nangyayaring espiritu. Dahil nga ng kakulangan ng pagtuturo ng Kristiyanong paipagniig sa kasalanan, kabanalan. Naroon po yung hope na dapat po nating makita dito. Na bagaman ito ay habang buhay sa mundong ito, meron pong araw na ito ay malulubos ang ating kaligtasan, na wala nang anumang may kasalanan. Meron pong katuruan ng Banal na Espiritu ay siyang kumbaga nanaan sa atin. At dapat naroon din katuruan ng mga kaparaan ng biyaya na dapat daw nating palaging sinasanay. At dahil nga nawala po yun po yung naiidulot. Dumadami ang mga unconverted members and then walang anumang pagsisikap pagka nakaramdam ng pagkabigo. Ang sabi po ni John Owen sa kanyang aklat, The Holy Spirit, His Gifts and Power, the mortification of sin is a gradual work. We must be exercised in it every day. And in every duty, sin will not die unless it be constantly weakened. Spare it, and it will heal its wounds and recover its strength. We must continually watch against the operations of this principle of sin in our duties, in our calling, in conversion, in retirement, in our straits, in our enjoyments, and in all that we do. If we are negligent on any occasion, we shall suffer by it. Every mistake, every neglect is perilous. So yun po yung makita po natin na ito po yung magagawa ng kasalanan. Magbigay lang daw tayo ng konting pagkakataon na ito yung makapenetrate. Tayo ibabagsak dito kung hindi tayo naging maingat. Kaya po daw itong pagpatay sa kasalanan, itong ipag-deal sa kasalanan, ongoing work po yan. Walang anumang, kumbaga, time outs. Walang anumang bakasyon. So, ipag-naig sa kasalanan. Tuloy-tuloy po yan saan mang bahagi o aspeto ng ating pong mga buhay. So, ngayon, tingnan natin paano yung pagpatay sa kasalanan. Paano ba natin makapatay ang kasalanan? So, ito po yung hango sa aklat ni John Owen, Mortification of Sin. So, una, tingnan po muna natin yung negatibong aspeto. So, yung pong pagpatay sa kasalanan, tandaan natin, hindi po ito yung sinasabi natin na lubos na pagwasak sa kasalukuyang buhay natin. Hindi po ito, hindi po yun yung pagkawala mismo sa kasalukuyan nating mga buhay. At sapagkat ito po yung mauwi lamang sa delusion of perfectionism, na maatin po natin yung perfection, na wala nang anumang, na mapagtatagumpayan natin yung kasalanan sa buhay na ito. Imposible po yun, sapagkat tayo ay nanatili pa rin sa ating pong katawang may kasiraan. Hanggang sa hindi pa dumarating yung kalubusan ng kaligtasan, yung glorification, ito po yung ongoing sa ating pong mga buhay. At hindi rin po ito pagkakunwari, kung saan ay merong pagkatago ng tunay na kalagayan po dito. Na dahil meron tayong mga nagagawa, mga paglilingkod, etc. So, tiyatakpan natin ng mga gayong bagay yung tunay nating kalagayan, yung pagdidil sa ating mga kasalanan. Mauwi lang po yung sa deception of formalism. So, hindi po yung makapatay ang kasalanan kapag itinatago natin siya sa mukha ng ating pong mga ginagawa o paglilingkod. Pangatlo, hindi rin po ito yung paglilinang ng anumang natural na prinsipyo. Maaari tayong makaisip ay hindi mabibigal na prinsipyo, tayo ay umaasa sa kung paano natin ito magagawa sa ating mga sarili. So, hindi rin po yung, kumbaga, magwo-work out. Papasok lang po tayo o babagsak sa arrogance of self-sufficiency, pag-asa mismo sa sarili. Wala po sa atin ang kakayanan upang makapanugumpay dito. And then, pang-apat, hindi rin po yung pagpatay sa kasalanan ay yung pag-iwas dito. Kung saan iiwasan mo yung kasalanan at maaari mo ding ibaling sa ibang bagay ang iyong mga ginagawa, ang iyong oras para kumbaga wag bigyan ng puwang o panahon na tayo magkasala. Kasi totoo naman 'yon.
kapag wala tayong ginagawa, nandun yung laziness, mas sigit tayo nagkakasala. Pero hindi rin po ang pagpatay sa kasalanan ay yung pag-iwas dito o yung pag-divert sa ibang mga gawain. Dapat tayong ating kaharapin ito. We must deal with it. Babagsak lang tayo sa dishonesty of alteration kapag yun po yung ating ginawa. At panglima, hindi rin po ito isang minsanang gawa or complacency of self-satisfaction. Gaya po na nabanggit natin kanina, hindi po ito, for example nga ngayon, na pagtagumpayan natin ang kasalanan, tayo yung tutuwa. Pag naroon na natin napagtagumpayan yung kasalanan, hindi tayo nahulog dito, atin siyang napagtagumpayan, pero asahan natin na yun po ay sa mga susunod na mga araw, tayo ay may ipagniig pa rin sa kasalanan. Hindi po yan isang beses lamang. Tuloy-tuloy po yan. Kaya pagin natin, sa particular po na pagtukoy dito, naroon po yung pagpatay sa kasalanan kapag meron pong ugaling pagpapahina sa ugat at prinsipyo nito. Gaya po din na nabanggit natin kanina. Meron pong palaging disiplina o kasanayan na pag-address ng mga pinag-uugatan po nito, ng mga prinsipyo nito sa ating pong mga buhay. Atin pong ina-address yun, yung kapangyarihan ng pita para manukso yung mga pagkakaiba ng kapangyarihan iyon sa mga tao at panahon. So, iba't iba pong Christian sa ating mga sarili. Meron tayong iba't ibang mga kasalanang binabaka, pero dapat doon natin gawin, atin pong i-address yung mga bagay na kung saan ay mas humihilat sa atin. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na yun, ano yung nagiging ugat na kasalanan, ano yung nagiging ugat ng mga gawi. At yun yung po yung ating utay-utayin na i-address, utay-utayin natin alisin sa ating mga buhay nang sa gayon ay mawala o humina po yung mga prinsipyo nito sa ating pong mga buhay. And then, nandun din palagi dapat yung patuloy na paipagbaka sa kasalanan. And then po, nandun po yung pangkalahatang mga tuntunin nito, kung saan ang pagpapahina, kung saan ang pagganasa ay hindi mapapatay. So, ito din po isang paalala, sapagkat dapat din po natin makita na walang pagpatay sa kasalanan, malibang ang isang tao ay isang mananampalataya. Ito rin dapat nating makita. Kung tayo sa ating sarili ay naroon na palagi nasa pagkakasala, naroon na tila hindi natin magawa itong kumbaga labanan, ay nandun din daw dapat yung ating pagtatanong o pag-evaluate sa ating sarili kung tayo daw ay isa ng mananampalataya. Sabagat wala talagang magiging tayong pagpatay sa kasalanan kung tayo ay hindi mananampalataya. At kung saan walang sinseridad sa pagpatay ng bawat pagganasa, wala din pong pagganasang mapapatay. Kung wala talaga yung ating dedication, yung sincerity, na mortify yung isang pagganasa, ay wala pong pagganasang maaaring mapatay. Ang sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 7 verse 1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, napakasakdali ng kabanalan sa takot ng Diyos. Naroon po yung paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na tagalin daw natin yung pangako ng Diyos. Maglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman. Meron siyang pag-address lahat ng karumihan. Naroon po yung pagkilala ni Pablo ng realidad po nito sa ating pong mga buhay at pakasakdalin sa kabanalan, sa takot sa ating Panginoong Diyos. Last quote po mula kay Owen. Sabi niya, the weakening of its indwelling disposition whereby it inclines, entices, impels to evil, rebels, opposes, fights against God, by the implanting habitual residence and cherishing of a principle of grace that stands in direct opposition to it and is destructive of it, is the foundation of it. So maganda po yung binanggit din po dito ni John Owen, at dapat din natin maging para sa atin na walang anumang maging pagpatay sa kasalanan kung wala ring pagpapalago sa biyaya. So, for example po, yung isang baso, kahit iyong alisan ng tubig at walang laman, may posibilidad na malagyan pa rin yan ng laman, na agaya po nung unang likido na iyong tinapon. Or else, lalagyan mo siya talaga ng ibang laman. So, ganoon po. Sa pagpatay sa kasalanan, once na ating pumapahina yung mga prinsipyo nito, yung influensya nito, yung isang specific na kasalanan ay ating mapagtagumpayan, yun doon ay ating mas higit na magagawa
yung pagpatay sa kasalanan kung meron tayong ipinapalit, meron yung pagpapalago ng biyaya na sa atin po ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. So yun yung dapat nating makita. Sapagkat nandun po yung katotohanan na walang kasalanan ang pagkatagumpayan maliban sa pamagitan ng pagpapalago sa mga biyayang sa atin ay ipinagkaloob. Kaya po bilang hamon sa atin, patayin mo ang mga nanahang kasalanan sa pamagitan ng pagpapalago sa mga biyayang iyong natanggap. Bilang mga manampalataya, tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob. Nandun yung gifts of the Spirit, fruits of the Spirit. Dapat yun yung ating palaging i-cultivate. At pagka mas na-cultivate natin yon, mas binigyan natin ng panahon sa ating mga buhay, mas higit siyang, mananalitay sa atin, mas higit siyang, magiging ma-impluwensya sa ating mga buhay na yung mga kasalanan na dating bumibigay sa atin ay unti-unting may aalis, unti-unting hihina. Kaya po yun po yung solusyon. Para ating mapatay ang kasalanan, palaguin natin yung mga biyayang sa atin ay ipinagkaloob. So doon po tatapos yung ating pong Bible class. At tayo po ba magkakaroon pa ng sige po, tayo po magkakaroon ng question and answer. Kung meron po kayong mga question,